Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa mga nakaraang dekada, ang Hong Kong ang isa sa maraming bansa na naging destinasyon ng mga OFWs para magtrabaho upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya sa Pilipinas. At isa si Wilma sa mga babaeng naglakas loob na makipagsapalaran. Pero hindi katulad ng kwento ng ibang OFWs na nakaranas ng iba't ibang klase ng pang-aabuso, ang pagpunta ni Wilma sa ibang bansa ay tila isang blessing sa kanya. Base sa ulat, nang ito ay dumating sa Hong Kong ay nanilbihan ang Pinay sa isang Austrian. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay nahulog ang loob nito sa kanya, kaya ang dapat sanang 5 taon niyang kontrata bilang kasambahay ay natapos nang pumayag siyang pakasalan ito kahit ang Austrian ay 2 dekada ang tanda sa kanya. Pagkatapos ng kanilang kasalan ay nagbago ang buhay ni Wilma. Hindi lamang siya ang nakaranas ng ginhawa pero pati ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Lalo pa itong nagbuhay reyna nang mabigyan niya ang dayuhan ng 2 mga anak na pinangalanan nilang Alex at Andrea. Ang kanilang maliit na pamilya ay masayang nanirahan sa Hong Kong. Pero ang kanilang magandang buhay ay nagbago nang mamatay ang kanyang asawa. Dala ang maliliit pa niyang mga anak, si Wilma ay bumalik sa Tacloban. Doon ay pumasok ang kanyang mga anak pero na makagraduate na ang mga ito sa primary school ay ibinalik niya muli ang mga ito sa Hong Kong upang doon ang mga ito maipagpatuloy ang pag-aaral. Sa ganda ng kalidad ng education system sa Hong Kong at gabay ng kanilang ina, ang mga bata ay nakatapos. Ang mga tao ay pinuri at hinangaan si Wilma dahil kahit mag-isa nitong itinataguyod ang kanyang mga anak, ay lumaki ang mga itong maayos. Mas lalo pa silang natuwa sa tuwing makikita nila ang babaeng anak nito na si Andrea. Sa ganda nitong taglay ay ilang beses na itong kinuha bilang modelo. Sa dami ng mga oportunidad na maaari nilang makuha sa Hong Kong, nang nasa tamang edad na ang magkapatid ay mas pinili nilang manatili doon kesa ang mamuhay sa Pilipinas. Kahit ang desisyon na yan ay suportado ni Wilma, ilang beses nitong tinangkang baguhin ang desisyon ng kanyang mga anak. Dahil para sa kanya, bagamat mas maunlad ang Hong Kong, iba pa rin ang pamumuhay sa Pilipinas. Sa desperado niyang pagtatangka na mapauwi ang mga ito ay sinabi niya kay Andrea na ang pagiging maputi, slim at maganda nito ay mabilis siyang makakahanap ng modeling gig at pag sila ay sinuwerte, maaari pa itong maging movie star sa Pilipinas. Ngunit kahit ano pang sabihin niya sa kanyang mga anak ay desidido na talaga mga itong mamuhay sa Hong Kong. Ang usapan nilang yan ay tatatak kay Wilma at isa sa mga bagay na pagsisisihan nito habang buhay. Sa interview dito noong 2018 ay ibinahagi nito na sana ay mas pinag-iigipan niya ang pagkumbinsi sa kanyang anak na umuwi ng Pilipinas dahil kung ginalingan niya ang pagkumbinsi dito ay sinabi ni Wilma na buhay pa sana ang kanyang anak. Base sa ulat, noong March 2016, ang 25 taong gulang na si Andrea ay naiulat na naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ito ay naisugod pa sa Tuen Mun Hospital. Ngunit sa tindi ng nangyari ay idineklara itong dead on arrival. Mabilis na nag-imbestiga ang mga otoridad at inumpisahan nila ang pagsisiyasat sa malalapit na mga tao sa biktima. Nang makausap nila ang kapatid at ina ni Andrea ay ibinahagi ng mga ito na wala silang kilalang tao na merong matinding galit dito. Idinagdag nila na hindi din ito ibinabahagi ang personal nitong buhay, kaya wala silang masabi sa mga otoridad na makakatulong sa investigasyon. Kaya noong una ay natakot ang pamilyang Bear na baka maging cold case na lamang ang nangyari. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang balita na naaresto na ng mga otoridad ang salarin. Sa kadahilanan na ibang-iba ang batas at ugali ng mga reporters sa Hong Kong, hindi agad nalaman ng publiko kung sino ang salarin. Pero may pailan-ilang reporters na tila hindi sinusunod ang batas doon kaya nagawa kong makakita ng litrato ng suspect. Ang pagkamatay ni Andrea ay gumulat sa Filipino community sa Hong Kong at ang ina nito ay mabilis na napasugod sa eksaktong lugar kung saan nangyari ang krimen. Sa kadahilanan na hindi pag-aanong sikat ang social media noon, hindi naging trending sa Pilipinas ang kaso ni Andrea. Pero merong news outlet sa Pilipinas ang na-pick up ang balita.
kaya nagpadala agad naman ito ng reporter sa Hong Kong. Sa ulat na ito noong April 2016, inilala ng dati mga kaklase at guro ng biktima sa Sir Ellis Kaduri Secondary School kung gaano kabait at sweet si Andrea. Kaya nanawagan sila na sana ay makamit nito ang hustisya sa lalong madaling panahon. Nang mangyari ang preliminary hearing noong January 2018, halos 2 taon pagkatapos mangyari ang krimen, si Wilma ay dismayado dahil nagplead ng not guilty ang Slarin na nangangahulugan lamang na gusto nitong labanan ang isinampang kaso laban sa kanya sa harap ng jury. Bukod sa pagtanggi nito sa responsibilidad sa pagpatay, dismayado din si Wilma sapagkat mapipilitan siyang dumalo sa paglilitis. At kung huhusgahan mo agad si Wilma dahil ayaw nitong pumunta sa mga trials, sasabihin ko sa iyo na naiintindihan ko ang saloobin niya. Dahil kapag nagsimula na ang paglilitis, ay no holds bar na ang mangyayari. Mula sa pag-e-expose sa pinakamaliit na bahong itinatago ng suspect at Slarin hanggang sa kung papaano namatay ang biktima. Kung ikaw ay namatayan at ang biktima ay pinatay sa karumal-dumal na paraan, may ibang tao na ayaw malaman ang detalye kung papaano ito pinatay o yung huling sandali na ito ay buhay, sapagkat gusto nilang maalala ang mahal nila sa buhay noong ito ay masaya, buhay at puno pa ng sigla. Ngunit kahit napakahirap na kanyang sitwasyon, makikita mo sa litratong ito na lakas loob pa rin dumalo si Wilma sa trial at kita mo sa kanyang kwintas kung kanino siya humuhugot ng lakas para suungin ang isa sa pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay. Nang magsimula ang trial noong January 16, 2018, ang lahat ng mga kapamilya at kaibigan ni Wilma sa Hong Kong ay naghintay ng update. Nang matapos ang trial at nabunyag ang detalye ng buhay ng biktima at kriminal, ay talagang mapapatunayan na hindi mo malalaman ang totoong buhay ng isang tao kung magbabase ka lamang sa masasaya at magagandang litrato sa social media. Ayon sa report, nang bumalik sina Wilma sa Hong Kong ay naging maayos ang kanilang buhay dahil sa perang iniwan sa kanya ng namayapa niyang asawang Austrian. Ngunit ang maayos nilang buhay ay unti-unti nagbago nang makagraduate ng high school ang kanyang mga anak. Katulad ng halos lahat ng mga teenagers, ang mga ito ay dumaan sa tinatawag na rebellious stage kung saan gusto ng mga itong malaman ang kanilang kakayahan at kung hanggang saan ang limitasyon nila. Ang iba ay nagkakaroon ng breakthrough kung saan ay natutuklasan nila kung ano ang gusto nilang marating sa buhay. Ang iba naman ay nararanasan ang mga mabibigat na bagay na hindi pa nila dapat maranasan dahil wala pa sila sa hustong gulang. Ang isa sa mga taong mapipilitan na mag-mature dahil sa mga desisyon niya sa buhay ay si Andrea. Sa agadahan nitong taglay at exposure sa mundo ng modeling, ay madalas itong ng mga kalalakihan na gustong maging nobya siya. Ang atensyon ay nagustuhan ng dalaga kaya ito ay maagang nakapagrelasyon. Si Wilma na laki sa hirap ay alam kung gaano kaimportante ang edukasyon kaya kahit hindi niya mapigilan ang kanyang anak sa pakikipagrelasyon, ay iminungkahi niya kay Andrea na huwag pabayaan ang pag-aaral. Nakinig naman ito sa kanya at si Andrea ay natapos ng high school. Si Wilma ay masaya dahil meron silang naipon para sa college funds nito. Pero nadismaya siya dahil sa halip na bumisita sila sa iba't ibang mga universities, ay sinamahan niya si Andrea sa baby section ng mall sapagkat inamin nito na siya ay nagdadalang tao. Bagamat dismayado na naudlot ang mga pangarap niya sa kanyang anak, si Wilma ay ginabayan at lagi niyang sinasabi kay Andrea na kahit meron na itong anak, kung itutuon lamang nito ang atensyon sa kanyang mga pangarap sa bayan ng diskarte at sika sa buhay, ay makakabangon din ito. Dahil hindi lamang naman siya ang nabuntis sa murang edad. Sa totoo nga ay maraming mga batang ina na nagtagumpay sa buhay dahil nagpursige ang mga ito. Ngunit ang mga payo niyang yan ay pumasok sa kanang tenga at lumabas sa kaliwang tenga ni Andrea at halos 1 taon pagkatapos itong mga anak ay inanunsyo muli nito na siya ay nagdadalang tao. Ang paulit-ulit na pagbabayo, paggabay at pagiging positibo ni Wilma na magbabago pa ang sitwasyon ng kanyang anak ay hindi naman nangyari. Hindi nabanggit kung sino-sino ang ama ng mga anak nito, lalaking pinakasalan ni Andrea o kahit ang edad ng mga bata. Pero ang malinaw noong 2016, ang 25 taong gulang na si Andrea ay isa ng divorcee at meron itong 4 na mga anak sa 2 lalaki nitong nakarelasyon. Pero kahit ilang beses na itong nanganak, ang mga kaibigan niya sa social media ay hindi pa rin maiwasan na purihin ang maganda nitong muka at pangangatawan.
Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng makeup at ngiti na ipinapakita nito, si Andrea ay nahirapan na alagaan at palakihin ang kanyang mga anak. Pinilit ito magtrabaho bilang waitress sa Maya Bar and Lounge bago ito natanggap bilang receptionist sa Tasmania Ballroom. Nang mangyari ang krimen, ang mga otoridad ay mabilis na kinausap ang ex-boyfriend nitong negosyante na nagpakilala lamang sa pangalang White. Ang mga reporters ay sinabi na ang businessman ay hindi mula Hong Kong, pero ito ay puti o Caucasian. Ang mga investigador ay tinuring itong person of interest, pero nang makausap nila si White ay kaagad nilang tinanggal ang pangalan nito sa listahan. Ayon sa kanilang interview, ang dalawa ay naging magkarelasyon noong January 2016, 2 buwan bago mangyari ang krimen. Ang negosyante ay nilarawan si Andrea na ang tipo ng babae na madaling magtiwala kahit kanino. Pero kung ito ay nilarawan na sweet at palangiti, sinabi ni White na hiniwalayan niya si Andrea hindi dahil sa marami itong anak, pero ito pala ay salawahan. Ibig sabihin, natuklasan niya na bukod sa kanya ay meron pa pala itong ibang nobyo. Ang cellphone ni White ay sinailalim sa investigasyon at ayon sa resulta ng digital forensics, napatunayan na ang dalawa ay madalas mag-usap sa WhatsApp. Ilang araw bago ang krimen ay nagkita pa mga ito at napatunayan na merong matibay na alibay si White na wala o hindi ito malapit sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Katulad ng nabanggit ko kanina, ilang araw pagkatapos lumabas ang balita tungkol sa brutal na nangyari kay Andrea, ay inaresto ang isang lalaki. Ito ay kinilalang si Safdar Husnain na 27 taong gulang. Base sa ulat, ang mga magulang nito ay dumating sa Hong Kong mula Pakistan noong 1970. Si Safdar ay born and raised sa Hong Kong. Pagkatapos nito sa high school ay napilitan nitong magtrabaho para makatulong sa kanyang pamilya. Hindi nabanggit kung saan nagkakilala sina Andrea pero base sa mga local news outlet, si Safdar ay isang security guard habang si Andrea naman ay walang trabaho. Sa trial ay nagpatotoo ang detective na ang Filipina na inilarawang sweet ay adik pala. Ibinahagi nito na ayon sa ex ni Andrea kaya pala hindi ito nagtatagal o part-time job lamang ang lagi nitong hinahanap na trabaho ay sa kadahilanan na ang single mother ay lulong at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa sinumpang salaysay ni White, ito ay nagpatotoo na maraming beses nang natanggal sa trabaho si Andrea dahil nahuli itong gumagamit ng droga at labas-pasok din ito sa kulungan. Base sa palitan ng WhatsApp messages ng dalawa nang hiniwalayan niya ang Filipina, sinabi ni White na nangako si Andrea na hihiwalay nito ang Pakistani para sa kanya. Nang malaman niya ng mga tao, ang iba ay sinabi na maaaring mas gusto ni Andrea si White dahil ito ay mas nakakaangat sa buhay kumpara kay Safdar na isang security guard. Pero si Wilma na nasaktan sa mga paratang ay ibinahagi sa mga reporters na kilala niya ang kanyang anak at sigurado siya na meron itong mas malalim na dahilan kung bakit nito gustong iwan si Safdar. Sinabi ng prosecutor na noong madaling araw ng March 28, 2016 ay natuklasan di umano ng Pakistani na iiwan na siya ni Andrea para sa ibang lalaki. Kaya upang wala nang makinabang dito ay pinagplanuhan niyang patayin ang biktima. Idinagdag ng prosecutor na metikulosong pinlano ni Safdar ang pagpatay kay Andrea na matatawag na first-degree murder. Pero ang defense team ni Safdar ay hindi naman pumayag at ginawa nila ang lahat upang hindi lamang mapababa ang kaso sa homicide pero para mabawasan na rin ang sentensya dito. Si defense attorney Dayton Boyton ay sinabi na hindi maaaring hatulan at makulong ang kanyang kliyente ng panghabang buhay dahil sa tinatawag na diminished responsibility na karaniwang ginagamit ng mga abogado kung naniniwala sila na ang kanilang kliyente ay wala sa tamang katinuan nang mangyari ang krimen. Sa kanilang bersyon ng pangyayari ay di umano'y noong gabi ng March 27, 2016, kahit naka-duty si Safdar, ang magkasintahan ay parehong gumamit ng shabu. Pagkatapos ay dumiretso nga ang mga ito sa guardhouse, ngunit habang lumalalim ang gabi ay di umano'y nakaranas na si Safdar ng mga hallucinations. Tulad ng ito ay nakakakita na ng ahas na nasa buwan. Ngunit nang sumapit na ang madaling araw noong March 29, di umano'y nakita nitong nag-transform o nagbago ng anyo si Andrea at ito ay naging isang mangkukulam. Merong ding boses na bumubulong sa kanya na patayin nito dahil kung hindi ay siya ang paglalamayan kinabukasan.
Ayon kay Safdar ay paulit-ulit ang pagbulong sa kanya ng boses. Kaya upang hindi siya mapatay at makapanakit si Andrea ng ibang tao, ay kinuha niya ang martilyo at drill saka inatake ang kanyang nobya hanggang mawala na ito ng buhay. Sa korte ay napaluhan na lamang si Wilma dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nalaman niya ang resulta ng autopsy report. Doon ay binahagi ng medical examiner na ang magandang mukha ng Filipina ay hindi na makilala sapagkat ginamit ng suspect ang drill na may habang 15.5 cm at piniruhan ito ang mukha ng biktima. Ayon sa abogado ni Safdar, kung ang isang tao ay nag-hallucinate na, papaano nito mapagpaplanuhan ang pagpatay? Kaya upang makumbinsi ang 7 jurors na 6 na lalaki at 1 babae na ibaba ang kaso sa manslaughter, ay inaharap nila ang 2 psychiatrist na nagpatotoo na walang problema sa pag-iisip ang nasasakdal. Pero ang mga hallucinations na naranasan nito ay epekto ng illegal na droga. Sinabi ulit ng defense attorney na kung hirap na ngang malaman ni Safdar ang katotohanan sa halusinasyon, papaano pa nito pinlano ang pagpatay kay Andrea. Pero ang prosecutor na gusto talagang maipakulong ng habang buhay ang nasasakdal ay binaliwala ang psychiatric report. Iniharap nila sa korte ang security guard na kasama na magkasintahan noong nangyari ang krimen. Ang taktika ng prosecutor ay gamitan ng emosyon para kaawaan ang biktima sa pamamagitan ng pagdedetalye ng huling sandali na ito ay buhay pa. Ang saksi na kinilalang si Hareshka na kaibigan at katrabaho ni Safdar ay sinabi sa korte na totoo ngang gumamit ng droga si Andrea habang naka-duty. Hindi niya alam ang nangyari bago ang pag-atake dahil kinailangan niyang iwan ang kanyang post noong 2:00 ng madaling araw ng March 29 para pumunta sa banyo. Pagbalik niya ay wala na ang magkasintahan sa guardhouse. Nang makabalik na siya sa kanyang pwesto ay nakarinig siya ng sigawan, kaya mabilis siyang tumakbo sa pinanggagalingan ng sigaw at doon na niya nakitang inaatake ni Safdar ang duguang si Andrea. Ginawa niya ang lahat para ihiwalay ito sa Filipina. Ngunit hindi siya nagtagumpay kaya sa katarantahan niya ang tanging naisip nito ay tumakbo papalabas ng construction site para humingi ng tulong. Mabilis na rumesponde ang mga otoridad at ayon sa salaysay ng naunang pulis sa crime scene, naabutan pa niya ang salarin na walang tigil sa paggamit ng drill. Nang matapos ang paglilitis, inilarawan ng isang reporter na ang kapatid na babae ni Safdar ay tahimik habang naghihintay sa judge. Ngunit ang emosyon nito ay bumuhos nang marinig niya ang verdict. Ang prosecutor, lalo na si Wilma, ay masaya sapagkat nagtagumpay ang paggamit nila ng emosyon. 6 sa 7 jurors ay naniwala na pinagplanuhan talaga ni Safdar ang pagpatay sa biktima dahil natuklasan nito na hihiwalay na siya ni Andrea para sa ibang lalaki. Ang Pakistani ay hinatulang guilty sa kasong first-degree murder at pinarusahan itong makulong habang buhay. Bagamat dismayado, ang kampo ni Safdar ay mabilis na nag-appeal at masaya sila dahil noong May 2020, ang Court of Appeals ay pumanig sa kanila. At ang mga ito ay hindi sumang-ayon sa desisyon ng judge sa lower court. Ang 3 mga hukom na nag-review sa kaso ni Safdar ay ibinaba ang kaso sa manslaughter na lamang dahil naniniwala sila sa mga ekspertong opinyon ng mga psychiatrists na wala talaga sa tamang katinoan si Safdar nang mangyari ang krimen. Ang parusa dito ay ibinaba sa 10 taon na lamang. Sa kadahilanan na nakakulong na ito simula March 2016, ay may malaking posibilidad na makalabas na si Safdar ng kulungan sa susunod na taon. Base sa ulat, kahit masaya si Wilma na nagdurusa na sa kulungan ang suspect na pumatay sa kanyang anak, ay tila namatayan muli siya dahil iginawad ang custody ng 4 na mga anak ni Andrea sa mga lola nito sa Hong Kong. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!